Good morning, class. Okay, so for our attendance this morning, katulad ng ginawa natin kahapon, kindly comment down below your name, your section, the date today, and the time kung kailan po ninyo na-access itong video lesson na ito. And I hope that while you are watching this video lesson, you are in your most comfortable place nang sa gayon makapag-focus ka ng mas maayos sa pag-intindi ng ating discussion this morning. Okay ba tayo ron? Okay. So now, para matest kung naintindihan po ninyo yung discussion natin kahapon, let's first have a review. So, in this activity, you just need to identify kung anong type ng chemical reaction yung ipapakita kong chemical equation. You don't need to write, you can answer it orally. Diyan sa mga sarili-sarili ninyong pwesto ngayon. Okay, so let's begin. First chemical equation, 3, 2, and 1. Okay, very good. The answer is decomposition reaction. Next chemical equation, 3, 2, and 1. Okay, very good. We have here single displacement reaction. Next, yan, single displacement reaction. Next, 3, 2, and 1. Okay, so we have here double displacement reaction. Very good. Next, yan, ito na ang pinakamadali. Okay, very good. We have here combination reaction. Next item. Yan. 3, 2, and 1. Excellent. We have here acid-base reaction. And lastly, yan, meron tayong 3, 2, and 1.
Very good. We have here combustion reaction. Yan. It seems that you can still remember the things that we have discussed last meeting. So I assume that you are all now ready to listen to another topic. Ready na po ba tayo? Isang roar nga kung ready na tayo. Okay. So, for the past few meetings, we already discussed the different evidences of chemical reaction, reactants, products, how to write the chemical equation, and the different types of chemical reaction. Ngayon, pupunta na tayo sa isang bagong topic which is all about balancing of chemical equations. But before we can actually have our balancing, it's important for us to know the concept of the law of conservation of mass. So ano nga ba itong law na ito? So it states that matter is neither created nor destroyed. In any chemical reaction, the total mass of the reactants must be equal to the total mass of the products. So anong sinasabi nito? Sinasabi lang ng law of conservation of mass na dapat equal ang total mass ng reactants at ng products sa isang chemical reaction. Gets po ba natin yon? Okay. Pero for the first part of our discussion this morning, hindi muna tayo magpro-proceed sa actual na pagbilang ng mass ng mga chemical reaction. Rather, para mas madalian muna kayo, doon muna tayo sa mga kung ilang number of atoms meron sa isang chemical reaction or sa isang compound muna tayo magfo-focus. Nang sa gayon, once na pupunta na tayo sa part kung saan i-compute na natin yung total mass nila, mas madadalian na lang kayo since mamamaster na ninyo yung pag-balance ng chemical equations. Okay tayo ran? Okay. So, again, bago ulit tayo makapag-proceed sa actual na pagbabalance ng equation, it's now important for you to know about the anatomy of chemical formula. Yan. So, i-discuss muna natin to, pasadahan lang muna natin to since ito yung magiging pinaka-foundation ninyo para hindi kayo malito kapag magbabalance na tayo later. Okay, so we have here this compound. Pakihulaan nga or paki-identify nga kung ano compound ito, yung CO2. 3, 2, 1. Okay, very good. So we have here carbon dioxide. Ngayon, kung maalala ninyo sa nung nagkaroon tayo ng face-to-face discussion about the types of chemical reaction, naalala ninyo yung time na tinatanong ninyo, ma'am, ano yung mga numbers na yan? Yan. Kasi yan yung nagpalito sa inyo kaya hindi ninyo ma-identify kung anong type ng chemical reaction yung pinapakita ko sa inyo. Okay. So, dito, i-discuss na po natin kung ano yung ibig sabihin ng mga numbers na yan. So, yung color red, si 3, this is called the coefficient. And yung color blue dito, this is called the subscript. Yan. So, ano si color red? Very good. Coefficient. Ano si color blue? Nandyan na. Si subscript. Very good. Yan. So, we have here coefficient and subscript. Ngayon, ginagamit kasi itong numbers na to para ma-identify kung ilang atoms meron yung isang element or yung isang compound. Yan. So, si coefficient and si subscript, pareho silang integers. So, hindi po pwede yang maging negative, hindi yan pwedeng maging decimal, whole number lang po siya. Positive whole number. Okay, so paano nga ba kasi siya nagwo-work? So, sa pag-identify kung ilan ang atoms na present sa isang element, uunahin muna natin palagi si subscript. Okay? So, si subscript, ang bibilangin lang natin dito ay yung mismong katabi niyang element. Okay? So, try nating magsulat dito.
Okay. So, sino ang katabi ni number 2 dito? Sino ang katabi ng subscript? Very good. Ang katabi niya ay si oxygen or si O. Yan. Sorry, ang hirap magsulat dito. Okay. And meron tayo si C. Ito yung mga elements na meron sa compound na ito. Yan. So, ngayon, kung mapapansin ninyo, walang subscript si letter C. So, sa mga ganitong instances, automatically, 1 lang ang subscript niya. Katulad ng mga ginagawa natin sa mathematics, di ba kapag 1 lang ang exponent niya, hindi na natin nilalagay. Same as true with subscript. Okay, so ready na tayo magbilang? Ready na tayo magbilang. So ngayon, ang katabi ni oxygen na subscript ay si 2. So ibig sabihin, dito sa element na to, meron tayong dalawang atoms ng oxygen. Gets natin? Okay. Next, si carbon. May katabi ba siyang subscript? Wala. So, automatically, 1 po siya. Yan. Ngayon, magtatanong siguro kayo, Ma'am, para saan si 3 dyan? Para saan si coefficient? Okay. So, si coefficient dito, class, ang role niya na dito ay imumultiply natin lahat dito. Excuse me. So, si 3, kumbaga, imumultiply natin si oxygen, yung atoms ng oxygen ng by 3. Tapos, si carbon ng by 3 din. Yan. Kumbaga, i-distribute natin si 3 sa total number ng atoms dito. Okay? So, for our oxygen, we have a total of 6 atoms. And for our carbon, we have a total of 3 atoms. Naintindihan po ba natin? Naintindihan natin? Okay. Next. Mas mahirap. Yan. So, dito, mamaya ulit si coefficient. Dito muna ulit tayo. Yan, siguro nalilito ulit kayo. Ma'am, bakit parang ang dami na namang parenthesis, tapos nadagdagan yung number? Medyo nakakalito na, ma'am, no? Ganyan. So, ngayon, dito ulit ang gagawin natin. Unahin ulit natin tong may parenthesis dito. So, ang ibig sabihin ng parenthesis na to, itong si 2, i-distribute din natin siya kay oxygen and kay nitrogen. Okay? So, this compound is known as magnesium nitrate. So, ngayon, ano yung mga elements na meron dito? Identify nga natin. C, Mg. Sino pa? Si nitrogen. And si oxygen. Okay, so unahin muna natin yung part na merong subscript. Okay. So dito, si nitrogen, since wala siyang katabi na subscript, automatically 1 siya. Pero, merong subscript sa labas. And sinabi ko kanina, i-distribute ulit natin si 2. So, 1 times 2 is equal to 2. Okay? Gets? Ngayon, kay oxygen naman tayo. 2 times 3 is equal to 6. Excellent. And kay Mg, yan, nakahiwalay si Mg ngayon. Hindi siya kasama sa parenthesis. So, 1 lang siya. Naintindihan natin? Okay. Ngayon, meron na ulit si coefficient. Dito na ulit papasok si coefficient. So, kailangan nating i-multiply ulit lahat ng by 3.
Okay? Yan. So, 1 times 3, 3. 2 times 3, 6. And 6 times 3 ay 18. Okay. Naintindihan natin? May katanungan po ba tayo? Sorry. Kung meron po tayong katanungan, kindly comment it down below or feel free to chat me. Pero mas okay kung i-comment na lang ninyo nang sa gayon makita rin ng iba ninyong mga kasama, baka same din lang kayo ng itatanong. Okay? So, if none, let's proceed. Yan. Since medyo may alam na kayo sa pag-identify or pagbilang ng kung ilang atoms meron sa ilang atoms meron sa mga compound, ready na tayong magbilang. Okay. Yan. Chemical equation ang ibibigay ko sa inyo ngayon. So dito, bago natin malalaman kung balance ba ang isang chemical equation or hindi, of course, kailangan muna nating bilangin kung ilang atoms present sa mga individual elements natin. So dito, we have here carbon dioxide, water. So once carbon dioxide and water combine, it will yield to glucose and oxygen. So si reactants, katulad nung sinabi natin nung last discussion natin, lahat ng reactants ay laging nasa very good left side lang and si products ay nasa right side. So ngayon, ready na tayo magbilang. Dito muna tayo kay reactants. So ang bibilangin natin dito ay per element. Okay? So ilan ang letter C na nakikita ninyo sa reactants? Very good. Meron lang tayong isa. Sa O, sa carbon dioxide, meron tayong dalawa. And sa hydrogen, meron tayong isa. So, pag-adin lang natin yan. Excuse me. So, meron tayong dalawa sa carbon dioxide at meron tayong isa sa hydrogen. Kaya, ang total na number ng oxygen natin para dito sa reactant natin ay 3. And para sa ating hydrogen, yan, meron tayong 2. Okay, nasusundan ba natin? Okay. Dito naman tayo sa products na lilipat. So, unahin natin si letter C, si carbon. Ilan ang carbon na meron dito sa products? Very good. Meron tayong 6. For oxygen naman, sa glucose, meron tayong 6. And sa oxygen gas, meron tayong 2. For a total of 8 atoms. And para sa hydrogen, meron tayong 12. Okay, naiintindihan na ba natin kung paano magbilang? Very good. So, we have here this one. Inayos lang natin. Ngayon, i-compare ninyo yung bilang ng reactants and ng products. Tignan natin yung mga numbers sa reactants and products. Meron bang balance dyan sa nakikita ninyo? Meron bang same ang number? Equal number ba? Okay, wala. So, this chemical equation is not balanced. Very good. So, later, ibabalance natin yan. Okay, magbilang ulit tayo. Next chemical equation. So, we have here phosphorus plus oxygen gas will yield to phosphorus pentoxide. So, bibigyan ko kayo ng 10 seconds para nga magbilang ng reactants and ng products. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay.
So, ilan ang nabilang ninyo sa reactants na phosphorus? Very good. Meron tayong 4. And for our oxygen, meron naman tayong 2. Dito naman sa product, sila ng phosphorus, meron tayong 2. Okay, excellent. Ang galing. And for our oxygen, meron tayong 5. Okay. Naintindihan na natin. Isang roar kung naintindihan mo. Okay. So we have here this one, a cleaner version. Yan. So again, balanced ba siya or hindi? Very good. Not balanced pa po siya. So later, i-balance ulit natin yan. Okay. So, last chemical equation na bibilangin natin, we have here this one. So, zinc plus hydrogen chloride will yield to zinc chloride and hydrogen gas. So again, bibigyan ko kayo ng 10 seconds para magbilang ng reactants and ng products. Sige nga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Zinc. Dito muna tayo sa reactants. Ilan si zinc? Ilan si Zn? Very good. Isa lang. Ilan si hydrogen? Isa lang din. Si chlorine? Isa lang din. Okay. Sa products, ilan si Zn? Isa. Si Cl or si chlorine, meron tayong 2. Ay, sorry, si hydrogen, meron tayong 2. And si chlorine, meron tayong 2. Very good. Okay, so we have here this cleaner version. So again, balance po ba siya or hindi? Okay, this is still not balanced kahit merong isang element ang balance. Kasi, para masabi nating balance ang isang chemical equation, dapat lahat po ng elements ay balanced. Lahat po ay equal. Okay? Okay. Yan. So, meron tayong 3 chemical equation na example. So, na-try na ninyong bilangin at nakita ninyong hindi balanced yung 3. Ngayon, ready na kayong mag-balance ng chemical equation. Excited na ba kayo? Okay. Isang roar kung excited ka na? Okay. So, let's bumalik tayo sa first example natin. This one. Okay. So, ito yung original na bilang ng reactants and ng products niya. Ngayon, ready na tayong mag-balance ng equation. So, sa pagbabalance ng equation, wala siyang specific or wala siyang organized or wala siyang systematic na systematic na pagbalance since mas madali kung magtra-trial and error ka. Okay? Mas madali kung magtra-trial and error ka. Yan. So, try natin ito. Okay. Yan. So, kung titignan natin sa reactants and sa products, meron tayong 6 na carbon. And dito sa reactants, meron tayong meron tayong isa lang na carbon. So, what if itry natin ilagyan, itatry natin kung maglalagay tayo ng 6 na coefficient dito. Yan, trial and error tayo dito. So, 6, kakaroon na tayo ngayon ng 6 na carbon. Ngayon, ilan na yung oxygen natin kapag dito sa reactants kung nagkaroon tayo ng 6 na coefficient? Meron tayong 12. So, hindi pa rin siya balance, di ba? Okay. So, hayaan mo natin si 6 dyan. Ngayon,
try din nating magdagdag dito kay water ng 6 din. Okay. So, ngayon nagkapagdagdag tayo ng coefficient na 6 dito sa water. Bilangin nga natin. 6 times 2. Ilan na magiging hydrogen natin? 12. Yan. So, magsisimula na mag-balance si hydrogen ng reactants and ng products. Ngayon, dito naman, kung meron na tayo kaninang 12 na oxygen at dadagdagan natin ng 6 na oxygen, ilan na ang magiging total niya? So, magiging 18 na siya. So, ngayon, dito tayo sa products. So, ang goal natin is makahanap or makakreate ng 18 na oxygen. So, dito sa glucose, meron na tayong 6 na oxygen. Ang kailangan na lang natin ay 12. So, magdagdag ulit tayo ng 6 dito para makakreate tayo ng 12 na oxygen na kailangan nating i-add dito sa oxygen ng glucose. So, for a total of 18 na po tayo. Okay. So, dito nga tayo sa cleaner slide. So, 6 na water, and 6 na oxygen. Ngayon, tignan nga natin kung balanced na to. So, sa reactants muna, magbilang tayo. So, we have here 6 carbon, oxygen, meron tayong 12, oops, plus 6, total of 18. Okay. Next, ilang hydrogen? 6 times 2 is 12. Okay. So, dito naman tayo sa isa sa products. Ilan ang carbon? Very good, 6. Ilan ang oxygen natin? Sa glucose, meron tayong 6. And sa oxygen gas, meron tayong 6 times 2, 12. So, meron tayo ditong mahirap naman to, 18. Okay. And for our hydrogen, meron tayong 12. So, class, pakitingin kung balance na yan or hindi. Okay, very good. So, meron na po tayong balanced na equation. Yan. So, this is a cleaner cut. So, nagdagdag tayo ng 6 na coefficient para maging balanced itong chemical equation natin na ito. Excuse me. May katanungan po ba tayo? Kung may katanungan po tayo, you can comment down below. Okay? And if none, let's proceed with our next example. Okay. So, see, phosphorus and oxygen gas, and it will yield to phosphorus pentoxide. So, try nating i-balance ulit ito. Dito tayo sa cleaner version niya. Okay. So, sa P4, sa phosphorus, meron na tayong 4. Ngayon, try nating gawing equal si phosphorus by putting 2 as the coefficient of this product. So, 2 times 2, 4. And meron din tayong 4 na reactant. Ngayon, dito tayo kay oxygen mag-focus. 2 times 5, ilan na ton ang magiging product natin? Ilang oxygen ang magiging product natin? Meron tayong 10 na oxygen. Ngayon, ang meron lang dito sa reactants natin ay 2 oxygen atoms. So, ano sa tingin ninyo yung kailangan nating i-multiply sa 2 para maging equal na siya sa 10? 3, 2, 1. Very good. 5. Yan.
So, 5 times 2 is 10. Nakita na po ba natin? So, ngayon, equal na sila. So, dito tayo sa cleaner cut. Nakita po ba natin? Nung naglagay tayo ng coefficient na 2 sa product, and nung naglagay tayo ng 5 na coefficient sa oxygen gas, naging balance na po yung total number of atoms sa reactants and sa products. Okay. Nagets po ba natin? May katanungan po ba tayo? Kung meron po, i-comment natin or PM ako kung nahihiyang mag-comment. And if none, let's proceed to our last example. So we have here zinc plus hydrogen chloride will yield to zinc chloride and hydrogen gas. Okay? So ngayon, dito ulit tayo sa cleaner cut. Yan. So ngayon, kung titignan natin, ang kailangan natin para maging equal sila ay dalawang chlorine at dalawang hydrogen. So ano sa tingin ninyo yung gagawin natin para maging balanced sila? Okay, bibigyan ko nga kayo ng 10 seconds para i-balance tong equation na ito. Try lang ninyo. There's no wrong answer naman. There's no wrong in trying naman. Okay? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Nasagot po ba natin? Sige. Okay, try natin. Paano kung magdagdag tayo dito ng dalawa? So, magkakaroon tayo ng 2ZN. Tapos, magdagdag din tayo dito ng dalawa. Magkakaroon tayo ng 2H and 2Cl. Ngayon, what if wag nating galawin itong si ZnCl2? Isa, dalawang chlorine, and dalawang hydrogen. Oh, balance ba yan? Okay, hindi po siya balance. So, mali ito. Yan. So, try ulit natin. Paano kung dito lang tayo sa HCl maglalagay ng coefficient? Lagyan natin ng dalawa. Zn, isa. H, dalawa. Cl, dalawa. Dito tayo sa products. Zl, isa. H, dalawa. And Cl, dalawa. Yan. So, kahit isa lang po yung lalagyan natin ng coefficient, as long as mag-balance, it's already okay. Hindi po ninyo kailangang lagyan ng coefficient lahat ng compound or element para lang mag-balance yung equation. Kahit isa lang pong compound or kahit isang element lang po ang lalagyan ninyo ng coefficient, as long as mag-balance po siya, ay okay na okay po. Naintindihan po ba natin? Yan, cleaner version. Okay. Yan. So, for your activity, yan, activity time. Kindly try balancing these chemical equations. And you can take a screenshot, pause this video, kayo po bahala. So, para sa gagawin ninyo activity, kindly write it on a one whole sheet of paper.
or coupon bond or one yellow pad, it's okay. And pakisend po yung sagot ninyo sa akin through Messenger. Okay? And yung hard copy po ay isasubmit ninyo sa akin on Friday. On Thursday pala, on Thursday, sorry. On Thursday. Okay? So, for the format of this first activity, una, ganito yung format natin. Bilangin nyo muna kung ilan yung reactants and products and kindly identify kung balance po ba siya or hindi. Okay? And next is ibabalance nyo na po siya. Tapos, pakibilang again yung reactants and yung products. So, dapat sa activity ninyo, per number may makita akong dalawang table. Table para sa sa not balanced na chemical equation, and isang table para sa balanced equation. Naintindihan po ba natin? Okay. If yes, let's proceed to our last topic for this morning. So we have here the law of conservation of mass. Yan. So napasadahan na natin yan kanina. Again, it states that matter is neither created nor destroyed. In any chemical reaction, the total mass of the reactants must be equal to the total mass of the products. So, sinasabi nito na dapat balance po si mass ng reactant at mass ng products. So, paano nga ba natin yan ma-achieve? Paano ba natin malalaman kung ano yung mass ng isang chemical equation? Dito na papasok si periodic table of elements. So, this is an example of a periodic table of elements. Pero hindi po ninyo kailangang tignan lahat kung anong type ng anong type ng metal. No. Magfo-focus lang po tayo dito sa isang box na to. This one. Yan. So, anong chemical yan? Very good, it's carbon. So, dito, wag po muna nating pansinin si atomic number. Magfo-focus po tayo kay atomic mass. Yan muna ang bida sa law of conservation of mass natin. Okay? So, para sa computation ng ating activities, hindi po ninyo kailangan kunin yung exact atomic mass ng element or na element. I just need yung rounded para hindi tayo mahirapan sa pag-compute. Okay po ba yun? Isang roar kung okay? Okay. So, dito, try na natin itong mga examples. Yan. So, meron na tayo yung balanced na equation dito, class. Para, kumbaga, i-check lang natin kung itong binalance ba natin na equation ay pumasok sa law of conservation of mass. Okay? So, we have here this one. So, si carbon, meron siyang 12 na atomic mass. Si oxygen, meron siyang 16 atomic mass. Si H, meron siyang 1 atomic mass. Or 1 gram, 16 grams, and 12 grams. So, dito, parang ginagawa lang ninyo sa mathematics. Substitution. Okay? So, 6 si coefficient times 12 atomic mass ni carbon plus 6 coefficient ulit times 16, okay? 16 mass ni oxygen times 2 si subscript. So, dito unahin muna ninyong i-multiply ito. Okay? Para hindi kayo malito. Para kumbaga, magkaroon lang kayo ng para hindi lang kayo malito. Pero pwede ninyong pag-multiplyin yan lahat. Plus 6 coefficient ulit. 1 atomic mass ni hydrogen times 2 subscript ni hydrogen
plus 6 coefficient and 16 atomic mass ni oxygen. Literal na nag-substitute lang po tayo ng atomic mass. Okay? So, for a total of 372 grams. So, same as true with the products. Substitute lang po tayo. Okay, so we have here 372 grams. Okay. Nakita po ba natin? Naintindihan po ba natin? Very good. Next. Okay, so kindly try this one po. Bibigyan ko kayo ng 30 seconds para sagutin or para i-compute yung mass ng chemical equation na to and para i-check kung balanced po ba or pumasok ba siya sa law of conservation of mass or hindi. Para sa atomic mass ni phosphorus, we have here 31. And para sa atomic mass naman po ni oxygen, we have here 16. Okay? So, last 20 seconds. And last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Okay. So, if your answer is 284, then you are correct. So, balanced po ba yung na-compute ninyo? Okay, very good. Okay. Again, substitution lang po siya. Next. Okay. You can pause this video para ma-check kung talagang para makapag-compute kayo kung balanced po ba yung mass ng reactants and products natin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. So, ano pong na-compute ninyo? Yan. So, si Zn, 65 grams, si Cl, 35 grams, and si hydrogen, 1 gram. So, kung ang na-compute po ninyo ay 137 grams, then you are correct. Very good. Yan. So, lahat po ba, may mga katanungan po ba tayo? Meron po ba? Okay. So, if none, activity time ulit. Okay, so for your activity lang, ang gagamitin pa rin nating items ay yung ginawa ninyo kanina. Okay? So, pero ang gagamitin na ninyo dito sa activity 2 natin ay yung balanced chemical equation na. Ang gagawin lang po ninyo ay yung ginawa natin, ganito. So, isang table na lang po ang kailangan ko sa activity 2 ninyo. Magkakaroon lang tayo ng solution. Okay? Meron po ba tayong katanungan? Kung meron po, paki-comment down below po. And kung wala, kung pinatapos ninyo itong video na ito, ano bang pwede nating bonus? Okay.
Kung pinatapos ninyo ang video na ito, i-comment po ninyo sa baba ang nakasulat sa first slide po ng PowerPoint, ng presentation na to. Yung pinaka-first na slide. I-type po i-comment ninyo yung kumpleto. Okay? Yung mga nakatapos, meron po ulit kayong reward sa akin sa Thursday. Okay? Yung pinaka-first ha? Yung pinaka-first na slide. Okay. So that ends our discussion for this morning class. Thank you very much for your participation. Kasi I believe naman nagpa-participate kayo kahit nakikinig lang kayo sa akin. Okay, and good luck sa exam. So, meron pa po tayong isang lesson and hopefully face to face po siya para makapag-experiment po kayo. Okay? Okay. So, kung wala na po tayong katanungan, yan. Bye-bye. Kung wala na po tayong katanungan, kung wala na po tayong concerns, okay, end na po talaga ng ating discussion. So, have a great day ahead, class. Bye-bye!